Napaisip si Zofan kung ang binanggit ba raw ni Yuan Shi na nagliliyab na altar ay ang nakita niya rin noon na Flaming Sword altar. Naisip niya rin na mukhang ang Nanyin City nga raw kung nasaan siya ngayon ay ang bumagsak na lungsod na napuntahan niya noon. Naguguluhan na rin ang ating bida kung may kinalaman ba raw ang Flaming Sword altar sa pagkawala ng asawa ni Yuan Shi. Nagsalita si Yuan Shi at sinabi na napakatagal na nga raw simula nang mawala ang kanyang asawa. Ang tanging lugar nga lang daw na hindi pa niya natitingnan ay ang timog na bahagi ng lungsod. Pupunta nga raw siya doon kahit na anumang mangyari at sana nga raw ay makita na niya ito. Sinabi ni Zofan kay Yuan Shi na ang dahilan daw ng pagpunta niya sa Nanyin City ay nang dahil sa nawawala rin ang isa niyang kaibigan. Sasamahan niya nga raw si Yuan Shi sa pagpunta nito sa bandang timog ng lungsod dahil malamang nga raw ay iisa lang din ang dahilan ng pagkawala ng kaibigan niyang ito. Sinabihan ni Yuan Shi ang ating bida na hindi niya raw ito maaaring hayaan na sumama, napakadelikado nga raw ng kanyang pupuntahan at hindi niya rin alam ang dadatnan niya doon. Sumagot naman ang ating bida nang alam niya nga raw ito, pero pupunta pa rin daw siya kahit kailanganin niyang lumakad ng mag-isa. Habang papalapit sila sa bandang timog na bahagi ng lungsod ay natanaw na ni Zofan ang nagliliyab na bagay na tinutukoy ni Yuan Shi. Naisip ng ating bida na tama nga raw ang kanyang hinala na ito nga raw ay ang Flaming Sword altar, nagtataka siya kung bakit nga raw ito naruroon. Sinabi ni Yuan Shi kay Zofan na susubukan niya nga raw muna kung magagawa niya bang makapasok sa southern part ng lungsod. Naglakad na si Yuan Shi papunta sa isang espesyal na harang na siyang naghihiwalay sa southern part na bahagi. Noong gawin ito ni Yuan Shi ay bigla na lang nagpakawala ng isang pag-atake ang nasa itaas na Flaming Sword altar. Napansin naman ito ng ating bida kaya agad niyang nilapitan si Yuan Shi para iligtas ito. Agad niyang sinipa papalayo si Yuan Shi at dinepensahan ang pag-atake na ibinato ng Flaming Sword altar. Bumagsak si Yuan Shi sa loob ng espesyal na harang noong masipa siya ni Zofan sa kanyang likuran. Nakakasigurado na ang ating bida na ito nga raw talaga ang Flaming Sword altar nang dahil sa pinakawalan nitong Flaming Sword power, takang-taka ang ating bida kung ano ba raw ang nangyayaring ito. Sinabi ni Yuan Shi sa naglalakad na si Zofan na matagumpay nga raw siyang nakapasok sa loob ng southern part ng lungsod, nagpasalamat din siya sa ating bida sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. May bigla namang lumapit sa lugar kung nasaan sina Zofan at Yuan Shi. Nagtanong ang sugatang si Zhang Wu sa ating bida kung ito nga ba raw si Zofan na siyang nagkampyon sa natapos na Monster Territory Trial. Tinanong niya rin ang ating bida kung kagagawan ba raw nito ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Hindi naman sumagot si Zofan at pinagmasdan lamang ang lumapit na si Zhang Wu. Nagalit si Zhang Wu at sinabihan ng ating bida na ano nga raw ang karapatan nito para hindi siya pansinin, marahil nga raw ay totoo nga ang kanyang hinala. Magsasalita na sana si Zofan para tanggihan ang mga paratang ni Zhang Wu. Pero hindi na ito naituloy ng ating bida noong makita niya na aatakihin na siya nito. Habang papasugod si Zhang Wu ay sinabi nito na papatayin niya nga raw si Zofan nang sa ganoon ay makalabas na siya sa loob ng napasukan niyang ilusyon. Nagpakawala ng mabibilis na pag-atake si Zhang Wu pero nagagawa naman itong depensahan ng ating bida. Ginagamit na ni Zhang Wu ang mga attack skills ng kanilang angkan habang sinasalo naman ito ni Zofan gamit lamang ang kanyang espada. Habang nakikipaglaban ay naramdaman ng ating bida na mas lumalakas pa ang mga pag-atake na ginagawa ni Zhang Wu. Nag-activate si Zhang Wu ng isang malakas na skill at sinabi sa ating bida na ito na nga raw ang katapusan nito. Naramdaman ni Zofan ang lakas ng pag-atake ni Zhang Wu kaya agad na siyang dumistansya papalayo. Mabuti na lang at ginawa niya ito dahil napakalaki nga ng pinsalang idinulot ng skill na pinakawalan ni Zhang Wu. Naisip ng ating bida na nararapat nga lang daw na tawagin si Zhang Wu bilang top genius ng Zhang family, mukhang hindi na nga rin daw magtatagal at magagawa na rin itong makapag-breakthrough sa pagiging isang war god level. Mukhang kailangan na niya nga raw itong seryosohin dahil hindi niya nga raw ito matatalo nang hindi niya ginagamit ang kanyang Flaming Sword power o ang kanyang battle territory. Nagsalita naman si Zhang Wu at sinabi na akala nga raw niya ay swerte lang ang naging pagkapanalo ni Zofan sa natapos na Monster Territory Trial. Nasurpresa nga raw siya dahil hindi niya nga raw inasahan na halos kasing lakas na pala ito ng isang peak advanced warlord na tulad niya. Pero sinabi rin ni Zhang Wu na napakamalas nga lang daw ng ating bida dahil siya pa ang nakaharap nito. Ang lugar nga raw kung nasaan sila ngayon ay ang siya ng magiging libingan ng ating bida.
Hindi naman nagpaapekto si Zhou Fan sa pagbabanta na sinabi ni Zhang Wu. Sinabi niya lang dito na tingnan na nga lang daw nila kung magagawa nga ba siya nitong patayin. Inactivate na ng ating bida ang kanyang mga skill na Flaming Sword Power, Sense Skill, Battle Territory Vision at Battle Territory Domination. Ginamit na niya ang lahat ng skill na ito para wakasan na ang kayabangan ng madaldal na si Zhang Wu. Sinalubong ni Zhang Wu ang pag-atake na ginawa ni Zhou Fan, pero mas lalo lang niyang pinadali na matamaan siya nito ng direkta. Hindi nito na kayang depensahan ang pinagsama-samang kapangyarihan na ginamit ng ating bida. Napaluwa ng dugo si Zhang Wu nang dahil sa lakas ng tinamo nitong pag-atake. Tumama man ang pag-atake ni Zhou Fan pero bigla itong nabahala, naisip niya na mukhang hindi niya nga raw napuruhan ang katawan nito. Tinawanan ni Zhang Wu ang ating bida at ipinagmalaki ang suot niyang War God Armor, sinabi niya rin sa ating bida na hindi nga raw siya nito masusugatan hanggat suot niya ang item na ito. Naisip ni Zhou Fan na naging mas komplikado nga raw ngayon ang sitwasyon. Kahit nga raw nakakalamang siya ng lakas ay imposibleng mapatay niya ito sa loob lang ng kaunting panahon. Nagtingin-tingin ang ating bida sa kanyang kapaligiran hanggang sa may naisip siyang plano. Tinanong niya ang Wasp King kung magagawa pa ba raw nitong i-activate ang skill nito na Ghost Face Covering. Agad namang sumagot ang Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zhou Fan na magagawa niya nga raw ito. Nagyabang na naman si Zhang Wu at tinanong ang ating bida kung yun na ba raw talaga ang pinakamalakas nitong pag-atake, wala na ba raw itong mas ilalakas pa. Nagtaka si Zhang Wu noong makita nito ang unti-unting pagkawala ni Zhou Fan sa kanyang paningin. Sinabihan ni Zhang Wu ang ating bida na napakadaya raw nito, tingin ba raw nito ay magagawa siya nitong matakasan gamit ang kapangyarihan ng ilusyon. Napatigil sa pagsasalita si Zhang Wu noong maramdaman nito na may mga papalapit sa kanyang posisyon. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay doon niya nakita ang napakaraming human illusion na lumalapit sa kanya. Pagkarating ng mga human illusion ay halos magkakasunod nilang ginamit ang kanilang mga attack skill sa pwestong kinatatayuan ni Zhang Wu. Habang nanunood ay sinabi ni Zhou Fan na mukhang ang mga pinsalang araw na tinamo ni Zhang Wu ay kagagawan din ng mga human illusion. Naisip niya nga raw lumayo kay Zhang Wu dahil alam niya na makukuha nito ang atensyon ng mga human illusion nang dahil sa labis nitong kayabangan. Hindi niya na nga raw kinailangan pang labanan nito dahil tatalunin na nga raw ito ng iba. Pinuri ng Wasp King ang kanyang Master Zhou Fan at sinabi na napakautak nga raw nito. Nagulat ang ating bida matapos nitong makita na wala nang ang buhay si Zhang Wu. Hindi niya nga raw inasahan na kahit na nakasuot na ito ng War God Armor ay hindi pa rin ito nagawang tumagal sa pag-atake ng mga human illusion. Napapaisip si Zhou Fan kung gaano nga raw kaya kapanganib ang lugar na ito. Pagkababa ng ating bida ay sinabi nito na nakakapanghinayang nga raw at sa ganoong paraan lang namatay ang genius ng Zhang family. Sinabi ni Zhou Fan kay Yuan Shi na ligtas na nga raw doon, sinabi niya rin na hintayin nga raw siya nito at may kukuhanin lang daw siya ng mabilis. Pagkatingin ni Zhou Fan sa direksyon ni Yuan Shi ay nakita niya na may taong papalapit sa likuran nito, agad siyang humiyaw para balaan ang walang kaalam-alam na si Yuan Shi. Nagsalita ang dumating na nakatalukbong na lalaki at sinabi sa ating bida na alisin na raw nito ang ginawa niyang ilusyon. Kapag gumawa nga raw ito ng kung ano-ano ay papatayin niya nga raw ang lalaking ito. Tinanong naman ni Yuan Shi ang ating bida kung ano nga raw ang sinasabi nito, wala naman daw siyang nakikitang tao sa kanyang likuran. Naisip ni Zhou Fan na hindi nga raw totoong tao si Yuan Shi dahil parte lang ito ng isang alaala. Naisip niya rin na kung may kinalaman nga raw si Yuan Shi sa ilusyon na ito, ibig sabihin nga raw noon ay para lang ding nagpapakamatay ang nakatalukbong na lalaki. Sinabi ni Zhou Fan sa nakatalukbong na lalaki na hindi niya raw maintindihan ang ibig nitong sabihin, ano nga raw ang tinutukoy nitong pag-aalis ng ilusyon. Sinabihan naman ng nakatalukbong na lalaki ang ating bida na wag na nga raw itong magkunwari pa at alisin na agad nito ang ginawa nitong ilusyon. Kapag hindi nga raw ito ginawa ni Zhou Fan ay may masama na mangyayari sa kasama nito. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki sa ating bida na tingin ba raw talaga nito ay hindi niya papatayin ang hawak niyang hostage. Mas lalo pang inilapit ng nakatalukbong na lalaki ang hawak nitong sandata sa leeg ni Yuan Shi. Pero hindi niya inasahan ang sunod na nangyari noong gawin niya ito. Winasiwas ni Yuan Shi ng napakabilis ang isa nitong kamay na siyang pumugot sa ulo ng nakatalukbong na lalaki. Hindi makapaniwala si Zhou Fan sa kanyang nasaksihan,
Napakabilis nga raw ng ginawang pag-atake ni Yuan Shi. Inaya na ni Yuan Shi ang ating bida na ipagpatuloy na raw nila ang kanilang paghahanap. Nagtanong din ito sa ating bida kung may problema ba raw, tinanong niya rin kung masama ba raw ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Zhou Fan nang ayos lang daw siya. Inaya na niya rin si Yuan Shi na simulan na muli nila ang kanilang paghahanap. Itinuro ni Yuan Shi ang isang gusali at sinabi sa ating bida na doon nga raw dating nagtatrabaho ang kanyang asawa. Bigla na nga lang daw itong nawala matapos nitong pumasok sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi rin ni Yuan Shi na sinubukan niya nga raw tumawag sa company number pero wala nga rin daw sumagot nito. Inaya na niya ang ating bida na pumasok na raw sila sa gusali at baka nga raw nasa loob lang nito ang kanyang asawa. Habang nakatingin sa itaas ay nakaramdam si Zhou Fan ng isang nakakakilabot na aura. Iniisip niya kung makakaya niya ba raw kaya na labanan ang pinanggagalingan ng kapangyarihang ito. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang itong nakarinig ng isang nagsasalitang boses. Tinanong ng boses na ito si Zhou Fan kung bakit nga raw dinala nito doon ang kasama nitong lalaki. Nagtaka ang ating bida kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw bigla na lang nagbago ang nasa paligid niyang ilusyon. Nagiba ang buong kapaligiran hanggang bumungad sa harapan ni Zhou Fan ang isang napakalaking puno. Sa gitnang bahagi ng punong ito ay nakakita rin siya ng imahe ng isang mahiwagang babae. Napaisip ang ating bida kung ito na ba raw kaya ang asawa na hinahanap ni Yuan Shi, iniisip niya kung ang dahilan ba raw ng pagkawala nito ay nang dahil sa naging isa itong magical treasure. Habang nag-iisip pa si Zhou Fan ay may bigla na lang tumawag sa kanyang pangalan. Nakilala niya naman agad na si Sister Ye ang tumawag na ito. Habang nakikipaglaban ay sinabihan ni President Ye Xuanye ang ating bida na bakit nga raw ito nagpunta doon. Agad namang lumapit ang ating bida para tulungan ang nakikipaglaban na si Ye Xuanye. Nagsalita ang mahiwagang babae at sinabi na pinasok nga raw ng mga tao ang kanilang lugar, sa ginawa nga raw ng mga itong paglabag ay nararapat na ang mga itong mamatay. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Bigla na lang nalaglag ang napakaraming prutas matapos magsalita ng mahiwagang babae. Mula sa mga prutas na ito ay isa-isang nagsilabas ang mga naglalakasang human illusion. Nabahala si Zhou Fan noong makita niya ito, hindi siya makapaniwala na nanggaling pala ang mga nakaharap niya noon na mga human illusion sa mga prutas ng isang napakalaking puno. Mas lalo pang nabahala ang ating bida noong makita nito na may sumusugod na rin na mga human illusion mula sa kanyang likuran. Agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang flaming sword power para mabilis na mabawasan ang mga pumapalibot sa kanyang human illusion. Hindi naging madali ang pakikipaglaban ng ating bida dahil nagtataglay ang bawat isa sa mga ito ng pambihirang lakas. Pero magkaganoon man ay nagagawa pa rin niya ang mga itong matalo gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Isinasabay niya sa kanyang pag-iwas ang pagpatay sa mga kinakalaban niyang ito. Wala siyang panahon para makapagpahinga dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga human illusion. Sinamantala na lang ng ating bida ang kalamangan niya sa bilis upang matalo ang lahat ng mga kalaban na umaatake sa kanya. Noong mapatay na niya ang lahat ng malapit sa kanyang human illusion ay agad siyang lumayo para makapagpahinga ng kahit na kaunting segundo. Habang humihinga ng malalim ay sinabi ng ating bida na mas malakas pangaraw ang mga human illusion na ito kumpara sa mga nakaharap niya noon sa tabing kalsada. Kailangan niyang araw gamitin ang buo niyang lakas para malagpasan niya ang laban na ito. Napapaisip din siya na kung ganoon na nga raw kalakas ang mga human illusion na nagmula sa prutas, gaano pa raw kaya kalakas ang napakalaking mutated tree. Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zhou Fan na talagang nakakakilabot daw ang second mutation ng ganoong klase ng mutated treasure. Nasa loob nga raw sila ngayon ng illusion territory na ginawa nito, wala nga raw hangganan ang kapangyarihan nito doon, kaya kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas. Sinabi ng ating bida na gusto niya nga rin daw tumakas, pero hindi niya nga rin daw alam kung paano niya ito gagawin. Kahit nga raw ang isang intermediate war god level na gaya ng kanyang Sister Ye ay hindi rin magawang makalabas doon. Nagulat ang ating bida noong sabihin ni President Ye Xuanye na may naisip na raw siyang ideya para malagpasan nila ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Sinabi ni President Ye Xuanye na nasa early stage pa lang daw siya ng intermediate war god level,
Pero mayroon nga raw siyang secret technique na kayang magpataas sa kanyang lakas hanggang sa peak intermediate war god level sa loob ng kaunting oras. Kapag nagawa niya nga raw ito ay madali na niyang mapapatay ang mga kalaban na umaatake sa kanila. Nagulat ang ating bida sa sinabi ng kanyang sister Ye na magagawa nitong mapaakyat sa peak intermediate war god level ang taglay nitong lakas. Pinuri ni Zhou Fan si Sister Ye at sinabi na hindi niya raw inasahan na nakapag-master pala ito ng ganoong kalakas na secret technique. Sinabi ni President Nia Xuanye na hindi niya nga lang daw magagawa ang kanyang secret technique ng mag-isa, kakailanganin niya nga rin daw ang tulong ng ating bida. Nagtaka si Zhou Fan sa sinabi ng kanyang Sister Ye, ano nga raw kaya ang magagawa niyang tulong? Nakita ni President Nia Xuanye na naguguluhan ng ating bida kaya sinabi na niya agad na ang secret technique nga raw na gagamitin niya ay tinatawag na Battle Territory Resonance. Nagtanong ang ating bida kung paano nga raw siya tutulong para mai-activate nila ang skill na nabanggit nito. Pinaliwanag ni President Nia Xuanye na ang secret technique nga raw na ito ay nangangailangan ng 2 tao na nagtataglay ng combat fanatical physique, kailangan nga raw nilang magkasabay na pakawalan ang kanilang kapangyarihan para makabuo sila ng isang resonance. Sa paraan nga raw na ito ay dadagdag ang lakas na mayroon si Zhou Fan sa lakas na taglay ni Nia Xuanye, at doon na nga raw nila magagawang makalampas sa kinalalagyan nilang sitwasyon. Naisip ng ating bida na hindi niya nga raw akalain na may ganoong klase raw pala ng secret technique. Ang problema nga lang daw niya ay wala siyang taglay na combat fanatical physique, nangangamba siya kung magagawa niya bang isama ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng kanyang sister Ye. Nagsalita na muli si President Nia Xuanye at sinabi na wala na nga raw silang oras para mag-alinlangan pa, simulan na nga raw agad nila ito. Ginawa na agad ito ni Zhou Fan at naisip na wala na nga raw siyang pagpipilian kundi ang sumugal na sana ay gumana ito. Sabay na pinakawalan ni Zhou Fan at Nia Xuanye ang kani-kanilang battle territory hanggang mag-umpisa na nilang mabuo ang secret technique na Battle Territory Resonance. Habang isinasagawa nila ito ay naisip ng ating bida na dumadagdag na nga raw ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Sister Ye. Naisip niya rin na kakaiba nga raw ang nararamdaman niyang ito, parang nagsasama nga raw ang katawan nilang dalawa. Napasigaw ng si President Nia Xuanye kaya agad nitong sinabihan si Zhou Fan na wag daw itong mag-isip ng kung ano-ano. Nangatwira naman ang nahihiya nating bida at sinabi na wala naman daw siyang ibang iniisip. Sinabihan muli ni President Nia Xuanye ang ating bida na kalimutan na nga raw muna nito ang ibang mga bagay at mag-focus daw ito sa pagsasalin ng kanyang kapangyarihan. Saka na nga lang daw nila ito pag-usapan kapag nakatakas na sila doon. Nagtaka si Zhou Fan kung ano raw ang tinutukoy ni Nia Xuanye na kailangan nilang pag-usapan. Pero isinantabi na niya muna ito at nag-focus na siya sa pagsasalin ng kanyang kapangyarihan. Pinagpatuloy ito ng ating bida hanggang sa matagumpay na nga nilang nagawa ang secret technique na Battle Territory Resonance. Naisip ng ating bida na nakakamangha nga raw ang kapangyarihang ito. Nawala nga raw ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang katawan pero nararamdaman pa rin daw niya ang pagsama nito sa kapangyarihan ni Sister Ye. Hindi na rin nagtagal at umakyat na nga sa peak intermediate war god ang lakas na taglay ngayon ni President Nia Xuanye. At dahil sa pagsasama ng kanilang mga kapangyarihan, nagawa ring may activate ni President Nia Xuanye ang flaming sword power ng ating bida. Agad niyang inatake ng mas pinalakas na flaming sword power ang napakalaking mutated tree na nasa tuktok ng isang mataas na gusali. Napahiyaw ang mahiwagang babae noong mapinsala ang kanyang pinakakatawan. Agad siyang nag-activate ng isang skill para gumanti sa ginawa sa kanya ni President Nia Xuanye. Pinagsama-sama nito ang ilang ugat ng puno para gumawa ng isang matulis na pang-atake. Mas pinalaki pa niya ito hanggang sa ipinangatake na niya ito patungo sa direksyon ni President Nia Xuanye. Hindi naman natakot si Nia Xuanye at ini-activate muli ang flaming sword power ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay mas nilakasan na ni President Nia Xuanye ang ginamit niyang kapangyarihan na siya namang sumira ng tuluyan sa napakalaking mutated tree. Napuruhan ang mahiwagang babae nang dahil sa laki ng pinsala na tinamo ng kanyang katawan. Mas lalo pa itong napuruhan noong magpatuloy sa pagliliyab ang apoy na dulot ng flaming sword power. Habang nasa itaas ng ere ay nagsalita si President Nia Xuanye at sinabi na sa wakas nga raw ay natapos na ito. Napaisip si Zhou Fan kung talaga bang natalo na nila ang mutated treasure na nasa secondary mutation.
Nakita ng ating bida na naroon pa rin hanggang ngayon ang mahiwagang babae. Nagsalita ang babaeng ito at sinabi na sa wakas nga raw ay nagawa na siya ng mga itong matalo. Sinabi ng pababang si President Nia Xuanye na hindi niya raw akalain na buhay pa rin pala ito, hindi nga raw niya maaaring hayaang mabuhay ang ganoong kapanganib na halimaw. Nagsalita muli ang mahiwagang babae at sinabi na tama nga raw ang sinabi ni Nia Xuanye na isa siyang halimaw, hiniling niya rin na sana nga raw ay patayin na siya ng mga ito. Unti-unti nang nawawasak ang buong katawan ng nasunog na puno. Sinabi ng ating bida na mukhang mga fragments nga raw ng puno ang mga nalalaglag na ito. Bawat fragments nga raw na ito ay may nakapaloob na impormasyon. Mula sa pinulot na fragment ni Zoufan ay nakita nito ang isang nakangiting babae. Masaya nitong pinapanood ang pagbagsak ng mga bulalakaw habang may kinakausap ito sa kanyang telepono. Hanggang sa hindi inasahan ng babaeng ito na tatama pala sa kanya ang isa sa mga pinapanood niyang bulalakaw. Sinabi ng ating bida na mukhang ito nga raw ang mga fragments ng alaala ng babaeng sinian noong gabing naging isa itong mutated treasure.